Hello guys, welcome to my vlog again. Ito na nga guys, pupunta kami sa Barangay Kataban para mag-assess ng mga damage doon. Para sa akin, sa buong Taytay, Kataban ang tinamaan malala ng Typhoon Tino. Yung gagawin po namin dito sa Barangay Kataban, mag-a-assess po kami at magba-validate kung totally damaged or partially damaged po ang mga kabahayan po na dadaanan at i-interviewin po namin para po sa ayuda kung sakali. Kung nakikita nyo po, ayan, yung na-landslide na yan. Dito pa lang po nalulungkot na ako, pero paano na lang kaya kung andun na kami sa Barangay Kataban. Tapos ayan, nakikita nyo, dati yan green yan dito sa Blayan. Green yan siya dyan lahat kasi wala namang mga namumutol ng kahoy dyan. Pero dahil nga sa bagyo, ayan, brown na. Pero ganun lang talaga ang buhay. Kaya sige lang, makakaraos din ang lahat. Gagaling rin ang kagubatan at mga kabundukan. Makakabawi din ng stress ang mga tao at ang mga puno na yan. Dahil hindi sa lahat ng panahon ganyan lang sila, tiwala lang. At ayan na nga guys, dito na kami sa unang tulay. Medyo nagdahan-dahan lang kami kasi nga nakakankan yung gilid ng tulay. Ito na po yung part na nabaha, ang Sitio New Site, Barangay Kataban. Imagine kung dyan ka sa sitwasyon na yan, tapos lampas tao na yung baha, tapos doon sa green na bubong na yan, hanggang dyan yung baha. Ano kaya yung gagawin natin kung tayo yung nasa sitwasyon nila? At ayan na nga guys, dito na lang din kami huminto para dito kami mag-start kasi dito kami na-assign. Pasensya na guys, hindi ko na talaga binibidyohan yung ginagawa namin. Ayan guys, dati hindi pa yan ganyan kalaking, ngayon ganyan na, lumaki na siya. Ito guys, bahay yan dyan. Nawala lahat. Yan, dyan, isa rin yan. Tapos yun yung yan yung bahay na yan. Napunta siya dito. Naagos yan. Naagos po galing doon sa kabilang kalsada. Yan na siya. Kaya yung nakatira dyan ay wala talaga. Walang natira. Pati ayan. Ito guys, kasama ko si Ate Romina. Naglalakad pa kami. Pero maunang lumipat na kami sa kabilang part. Iba na naman yung kasama ko, si Miss Reyna na naman. Patatapos na yan. Ang layo ng pupuntahan namin. Medyo sa bundok na part pa. Tapos dalawa lang ata yung interview namin dito. Medyo malayo siya. Yung Monte Vista kasi Ay, wait lang ang po. laki-laki. Bali nahati siya sa dalawang part. Monte Vista A and B. Tapos ang daming mga nakalista dito na mga may damage yung bahay. Nasa 200 plus. Kaya ang hirap. Hindi kaya ng dalawang araw. At ito na nga guys. Dito na lang kami naglakad. Pero dati ito na ano to? Pinahiyan ng sasakyan punta dito. Kaya pabundok na. Kasi parang may daan na siya eh. Sulit naman yung pagod namin na lakad. Kasi napawi yung pagod namin dyan kasi ang ganda ng view dyan. Hindi ko na alam kung anong i-voice over ko dito. Pero ito na lang sasabihin ko. Kapag ganyan na may bagyong parating, dapat prepare So, lang ilan talaga yung tayo. natin dito? Kung may mag-research, tapos mag-prepare kung anong mga dapat gawin, kung sakali man may baha, or tanong sa kuna dyan. Mag-prepare lang ng mga gamit, tapos yung mga gamit mo sa bahay mo, ipang safety mo na kasi hindi natin sure kung sakali mang lumakas hindi mo na yun pwedeng asikasuhin pa kaysa sa sarili mo. Ganun. Kasi kami, ganun ang ginawa ko kasi dapat
mag-evacuate na kami kung hindi na talaga kinaya. Kaya lang naawa ang Diyos siguro ko sa amin, talagang pinalakas niya kami. Kaya ayun, survive kami. Nung time na yan, sige lang din ako kamomonitor, tapos check lang lagi, ganun. Wala na nga akong time mag-check ng sa pamilya namin kasi hindi ko rin sila makontak, pero alam ko safe sila. Pero alam niyo pupunta tayo, Kasi, di ba? matibay naman yung bahay namin doon at alam kong sama-sama sila doon kasi dati nung time ng Odette magkakasama din kaming lahat sa bahay, nag-evacuate na lahat doon ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko, kaya okay na ang pakiramdam ko. Ayan na yung last na bahay, guys. Pero tinapos na namin agad kasi nga walang tao pala doon. Ayan, ang nakabantay yung aso. Ito na nga, guys, pangatlong lakad na namin with Ate Hana Aben. Hindi na ako masyadong nag-video kasi nakakapagod na talaga at ang init-init pa. Kaya ayan, tinapos ko na agad. Day 4, kinakaya pa ng katawan pero hindi na kinaya ng face ko dahil nasunog na ako. At ayan, nakikita nyo ang tinatahak ni ate. Kung saan na naman kaming bukay dito pupunta, tapos ang putik-putik pa ng daan. Guys, nakikita nyo sa picture, masaya si kuya. Kaya yan, isa sa dahilan kung bakit gusto ko talaga yung mga ganitong activities kasi kahit dumaan ng bagyo, ayan si kuya nakangiti kahit sira na yan ang bahay nila. Kaya matuto tayong umiti kahit mahirap ang dinadanas sa buhay. Tapos sa sobra ko kabibidyo, hindi ko napansin madulas ang daan, kaya muntik ako nadulas. Buti na lang marunong din ako mag-balance. Ito nga guys, bilib na bilib ako sa mga BHW. Pero sana naman huwag naman silang awayin kasi grabe yung hirap nila sa field. Lahat ng tao na hawak nila, talagang alam nila. Kung wala sila, hindi namin alam kung sino yung mga pupuntahan namin at hindi namin matutuko yung mga bahay ng mga nasiraan, na bagyo. Kaya guys, huwag niyo silang aawayin. Be kind always. Hindi na talaga ako umiimik dito banda guys kasi hirap na nga ng daan, tapos ang layo na rin ang nilakad namin, kaya wala na akong time para magsalita. Focus na lang sa daan kasi ganyan nga, tapos medyo marikot pa, walang mga bahay yung mga daanan na yan. Kung kanina nagtatawanan pa at nagkukwentuhan kami ni Ate Romina, ngayon hindi na dahil pagod na kami pareho. Iyan na nga na pangalawahan. Kita niyo yan guys, sumanga yung daan. Kung wala ito si ate, hindi ko to alam kung alin yung rurumbuhin ko nito, baka naligaw na ako dito. Kaya saludo ako sa mga BHW na mga taga-Taytay. Super masisipag at palaban sa lakaran. Kaya guys, dapat hindi natin sila inaaway kasi grabe yung trabaho nila. Tapos isipin nyo, hindi naman malaki yung salary nila, pero grabe yung sakripisyo din nila. Kaya huwag natin silang aawayin. Sa ilang araw na magkakasama kami, na sila palit-palitan. Kasi iba-ibang area. Nalaman ko na yung mga buhay nila, yung ilog na to, mga story ng buhay nila. Ay, na-amaze ako sa simpleng pamumuhay at prinsipyo nila sa buhay. Ito na yan? At ayan na nga guys, after 15 minutes na rating na namin.
Hindi ko na binidyohan dyan si kuya kasi focus na ako sa pagsusulat at pag-i-interview. At ayan, kung nakikita nyo, yan, sa kanya yan. Wala namang na-damage dyan. Ayan, picture muna ako. Video muna ako dyan. Banda kasi. Ang ganda nga ng view. At for the MOBs yan. Ayan, may mga tanim sila dyang pakwan, pechay, at kung ano-ano pa dyang mga tanim na pwedeng gulayin. After nyan, dito na kami. Aywan kay ate, hindi ko na alam kung saan kami dito sa kamarikutan niya ako pinadaan. Kaya ayan, kasi lilipat na naman sa kabilang bahay para tingnan. In-interview na lang namin kahit na wala siya sa mass service kasi kung babalikan nga namin ito ay malayo. Kaya interview na namin sila agad. Pinapaliwanag lang namin na hindi sila kasama sa list. Pero kung sakali man na pahabol meron na agad kaming isa-submit kasi interview na siya. Kasi ito yung ano na to, yung letusan. Natanggal lahat ng bubong ng lettuce niya. Tapos yung mga tanim nakarangula din. Ito nga guys, pabalik na kami. Hindi na ako nagbibideo habang nag-interview ako kasi for the privacy na lang po yun. Ayan, picture muna si Negra Bandida bago umuwi. After nyan guys, bumalik pa ako sa office at nag-overtime hanggang 9 PM. Bye-bye!